Pero anong sabi ng Panginoon? What is a prophet a man if he gains the whole world and yet he loses his own life? Diba? Makamtan man niya yung buong daigdig kung kapalit naman ito ay ng kanyang buhay. Marahil mayaman ka dito sa lupa, marangya ka. Pero kumakatok ka sa pintuan ng langit, hindi ka mapagbuksan kasi hindi ka kilala. Ako po na ito, salamat po muli dahil nakasama po namin kayo nanay. Medyo biglaan po yung lakad namin na to, kaya yung sana yung series na pinag-aaralan natin about sa buhay Kristiyano, hindi ko po muna siya gagamitin. Siguro by next na meeting na lang po natin, gagamitin ko po siya. Pero ngayon, ang gusto kong bahagi sa mga oras na ito ay manggagaling po sa Santiago 1:3. Ang ibig po sabihin dito, nanay, ang sabi ng salita ng Panginoon ay dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Nalangin tayo sandali sa mga oras na ito ng Diyos na pinakadakila at pinakapanginoon sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito at nawa pagpalain ng mga salita. Nawa ito ay maging kalakasan namin buhay spiritual. Magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay para sa iyong Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Ang sabi po, may hatid daw po na patatagan ng pagsubok. Pamilyar tayo sa about sa pagsubok. Gaya po ninyo, diba, duman kayo sa pagsubok na yung napagtagumpayan, diba? Nagpapamod kayo at salamat sa Panginoon dahil ayan, medyo okay naman na po kayo. Sana nga po, dalangin namin na magdire-diretso na po yung inyong paggaling po. May kwento po kasi dito, ang sabi ng author ay sa isang television game na may pamagat na Survivor. Siguro familiar kayo dito, nanay ko. Nakikita mo yung palabas na Survivor. Ito kasi, nanay, yung palabas na merong isang host tapos bibigyan niya ng challenges yung mga kasali doon, yung mga club doon. Kumbaga, kagalingan yun, patatagan. Ganun. Sabi niya, may mga segment doon na sinusubok ang stamina na mga kasali sa nasabing programa. Stamina, nanay, yung parang lakas nila, yung bakal ng kanilang kalakasan, physical, gano'n. May mga pagkakataon sila na patatayo sa tuktok ng isang nakatayong poste. Siguro, nanay, kasi laki ng galon na yan, wala poste gano'n. Patatayo sila ron. Ngayon, ang mangyayari, at patagalan sila sa pagtayo. Siguro, patigasan ng ano yun, ng binti, patsagaan ng pasensya para hindi sila mahulog dun sa poste na yun. Kasi game nga, game show nga, ganun. Reality show siya. Sabi niya po, at pagdaan ng minuto, siyempre pag dumadaan yung minuto, mas nangangawit sila, di ba? Nangangawit, nawawala ng lakas, napapagod, di ba? Ngayon, may mga unti-unti nang bumibitaw. Sinusuko ang kanilang staying power kapalit ang ilang bagay gaya ng tubig o tinapay. Diba? Halimbawa, ang dami na, 10 silang sali. Natatayo sila sa isang poste. Tapos, patagalan sila ron. Ngayon, siyempre, pagdaan ng mga minuto, kalahating oras, isang oras, may mga bumibigay na tulad. Meron ng mga bumibitaw kasi hindi na nila kinakaya yung hirap. Diba? Kasi patagalan nga yun eh. Ngayon, sabi niya dito, ngunit sa bandang huli, ang siyang pinakamatagal na hindi sumuko sa pagtayo sa poste ang tatanghaling winner. Diba? Kasarap nun na bumagsak na lahat ng kasama mo pero ikaw nakatayo pa rin. Anong gusto mo, nanay? Kabilang doon sa bumabagsak o doon sa nananatiling nakatayo? Diba? Kasi gusto mo ring manalo. For example, sa karamdaman mo na yan na gumugupo sa'yo, yung karamdaman mo na yan ay nagsisilbing poste na iyong tinatayuan. Diba? Ngayon, habang hindi ka bumibitaw, ibig sabihin, gusto mo pang manalo. Kaya nga gagawin mo lahat para
manalo dyan sa sakit na yan, di ba? Ipapagamot ka, dinidisiplina mo yung sarili mo para mas tumagal pa yung ating buhay, di ba? Kasi pagsubok po yan, nanay, di ba? Kaya nga, habang gusto mo pang manalo, kumbaga, nananatili kang matatag dun sa pinagdadaanan mo niya, di ba? Ngayon, kung ihahambing sa larong ito ang buhay ng mga Kristiyano, survivor ang mga Kristiyano, sa buhay pananampalataya din po, ganun din. Kumbaga, patagalan ng staying power. Diba? Kasi ang buhay natin sa mundo na ito, kahit Kristiyano ka pa, hindi ka exempted sa sakit. Hindi ka exempted sa financial na problema. Hindi ka exempted sa mga hirap ng buhay. Kaya nga ang Kristiyano, habang patuloy silang lumalaban sa kanilang pananampalataya, dumadating ang dagsadagsang pagsubok sa kanilang mga buhay. Pero sabi ko, sapagkat, sabi niya gano'n, kung ihahambing ang larong ito sa buhay ng mga Kristiyano, survivor ang mga Kristiyano. Sapagkat mayroong tayong Diyos na nagbibigay ng endurance at biyaya upang malampasan ang mga pagsubok na ito. Ang kasarapan ng nanay pagka ikaw ay isang Kristiyano, isang mananampalataya, kasama mo ang Diyos na lalaban para sa iyo. Andiyan ang kanyang Santong Espiritu para ikaw ay bigyang kalakasan sa anumang pagsubok na iyong pinagdadaan. Diba? Tayong bilang mga Kristiyano, dumadaan man tayo sa mga pagsubok ng buhay, kasama natin ang Panginoon. Pangako niya sa John 10 verse 10, sabi niya gano'n, na naparito ako upang ang mga tupay bigyan ng buhay. Buhay na kasiyasya at ganap. Diba? Kumbaga, ang kaligayahan natin, nakatago sa Panginoon. Nakatago sa Panginoon, hindi depende sa mga circumstansyang nasa ating kapaligiran. Ganun kasarap pag may Diyos. Kahit marami kang pagsubok na dumadaan sa iyong buhay sa araw-araw, basta kasama mo ang Panginoon, gaganap-gaganap sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga, para sa mga nagwawagi, kapag nauulit ang gayong pagsubok, ang lahat ay nagiging madali. Yan. Gaya rin ng isang atleta na nagsasanay sa marathon. Ang marathon kasi, nanay, hindi pabilisan yan. Patatagan po yan. Marathon kasi, karera sa pagtakbo yan. Pero, 10 kilometers, mga gano'n. Basta kailangan marating mo yung dulo. Either takbuhin mo yan o lakarin mo. Basta importante, makarating ka sa dulo. Kaya nga, ang marathon, patibayan yan, hindi siya pabilisan. Patibayan yan. Yung mas matibay, siyang matitira. Matira, matibay. Ganon din sa buhay pananampalataya natin. Ang matitira, siyang tatanghaling matibay. Siyang matitirang magwawagi. Sa mga baguhan, yung marathon daw po kasi, nanay, sa mga baguhan, hindi pa nila kaya ang skills ng mga veterano. Kasi yung mga veteranong mga marathon, kahit sabihin natin papayat-payat yun, pero kaya tumakal na naman ng mga 10 kilometers, 15 kilometers, maaaring gano'n yung kanilang nilalabanan. Kaya stamina nila, talagang malakas na. Sa mga baguhan, hindi pa nila kaya ang skills ng mga veterano. Marahil sa pagtakbo ay makakasabay sila sa una kasi punta yung lakas nila yung mga baguhan. Ngunit paunti-unti ay makakaranas sila ng hingal hanggang sa maiwan na sila ng mga veteranong atleta. Ngunit sa patuloy na pagsasanay, unti-unting nade-develop ang stamina, nakikipagsabayan na at kung minsan nga ay nadadaig pa ang mga datihan na. Diba? Ganon din naman. Yan, sinasabi ko ngayon sa marathon. Sa una, hindi mo kaya yan sa pagtakbo. Pero habang tumatagal sa training, nagiging mas matibay yung kanilang lakas, yung kanilang stamina, mas tumitindi, nakakayanan na nila tumakbo ng 5 kilometers, 10 kilometers, maaaring ganon. Kaya nga po sa buhay natin, sa buhay spiritual natin, nanay, sabi niya, God is raising the bar of our faith and coping skills through various tests of faith. Kumbaga daw, ang Panginoon daw po, pinatataas na yung ating kapasidad ng ating pananampalataya at yung kakayanan natin na makapagtagumpay sa mga pagsubok sa pamamagitan ng mga trials na pinagdadaanan natin sa buhay. Kaya nga, sabi niya, kaya nga kapag napagtatagumpayan natin ang mga pagsubok na ito, nagiging matatag na tayo sa pagharap sa pagsubok na maaari pang dumating sa ating buhay. Halimbawa, sa nanay Tita, anong pagsubok pa ang hindi mo kayang lagpasan? Diba? Kasi nanggaling ka na sa isang matinding pagsubok na kakayanan mo at nagtatagumpay ka. Ngayon, kapag kami dumating pang mas matitindi dyan,
at least kahit papaano, kaya mo nang magtagumpay kasi nanggaling ka na sa mas mahirap. Di ba? Ganun yung gustong sabihin ng Panginoon na yung pagsubok, habang dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay, mas nagiging matatag yung ating pananampalataya. Kaya nga, kapag may pagsubok ang ating pananampalataya, imbis na magtampo tayo sa Diyos, ipagpasalamat natin yun. Kasi, hindi inaalaw ng Panginoon yun kung walang dahilan. Inaalaw marahil ng Panginoon yun para mas tumibay tayo sa ating buhay spiritual. Ikaw ba, nanay? Gusto mo ba yung dadating na lang pagsubok, gusto mo lagi na lang talunan? Siyempre, ayaw natin ng gano'n. Maski ang Panginoon hindi malulubog sa gano'n. Kaya gusto ng Panginoon, maging matatag tayo sa mga pagsubok. Kaya niya tayo marahil pinadadalhan ng mga pagsubok sa ating buhay. Hindi para tayo ay sirain. Hindi gagawin ng Panginoon sa atin yun. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kundi, inaalaw niya ang mga pagsubok na yun para mas lalo tayong tumatag sa ating pagtitiwala sa atin. Kaya nga, sa hapon na ito, nanay, yung mga pinagdadaanan mo na yan, huwag mong manin yan, huwag mong isipin na parusa yan ng Diyos. Isipin mo yan na may magandang plano ng Panginoon kung bakit mo yan nararanasan. Tingnan mo kung hindi mo pinagdaanan yan, marahil dadalaw kami rito pero nasaan ka? Marahil busy-busy ka sa kabukiran para kumita ng pera. Diba? Pero anong sabi ng Panginoon? What is a profit a man if he gains the whole world and yet he loses his own life? Diba? Makamtan man niya yung buong daigdig kung kapalit naman ito ay ang kanyang buhay. Marahil mayaman ka dito sa lupa, marangya ka. Pero kumakatok ka sa pintuan ng langit, hindi ka mapagbuksan kasi hindi ka kilala. Diba? Itong ginagawa natin ito, paghahanda ito para sa ating eternal destination. Dahil si Kristo lamang po ang magiging susi natin sa harian ng langit. Kaya salamat, nanay, dahil binibigyang atensyon mo yung gawain ng Panginoong Jesus. Diba? Nag-i-invest kayo or nag-o-offer kayo, pinaghahandaan ninyo yung eternal destination ninyo. Nating lahat. Kaya salamat po. Sana yung mga pagsubok sa ating buhay, angkinin natin ito bilang pagpapala mula sa ating Panginoon. Dahil mas napatatatagin ito ang ating pananampalataya. Ulitin ko yung verse natin. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Santiago 1:3. Sa Diyos ang papuri ko, dinabalik sa ating